Magandang araw pong muli at muli po, welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Kamakailan po ay parang nagpahayag na si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na siya ay aakyat sa Senado o tatakbong kandidato ngayong midterm election ng 2025. Hindi naman po lingid din sa kaalaman ng maraming Pilipino at ng mga tao kung anong prinsipyo at tatag ng paninindigan mayroon ang tao na to, at sa atin pong pananaw talagang po pwede siyang maging isang senador at nang magamit niya ang kanyang kaalaman para sa ikabubuti ng maraming Pilipino. Napabalita po kasi kamakailan na siya ay tinanggal sa mga committee o 5 committee sa Kongreso kung saan siya ay membro, at may mga mungkahi para sa mga pinag-uusapang batas o legislation sa mga committee ito. Pero siya po ay tinanggal at ito po ang mga dahilan. Pakinggan po natin siya. Magbabatayan po ang komento ng mga netizens. Marami po ang mas bumilib pa po sa inyo. Buhat po ng kanyo po ay kanilang masubaybayan doon sa ABS-CBN hearings hanggang sa talakayin po sa nagdaang mga kongreso yung issue sa kuryente, yung inyo pong pinaglalaban, yung issue sa kuryente, at hanggang ngayon po ang pagtayo po ninyo sa long-standing tradition sa House of Representatives. Marami po nagsasabi na kanila po kayong susuportahan kung kayo po tatakbo muli sa Senado. Malapit na po ang filing. Ano po ba ang aasahan natin sa inyo po, Kong? Hindi, ang gusto ko sagutin doon, yung mga nagtaka kung bakit ginanito nila ako. Yung pagtatanggol ko ng katwiran na yun, kinakailangan tanggalan nila ako ng committee, halimbawa sa energy. Ano naman kinalaman ng pagiging vice chair o miyembro ko ng energy dahil ba sa sinasabi kong gusto kong ibaba ang kuryente? At dahil ba nung nakaraang linggo ay nag-object ako doon sa panukalang batas na kung saan ay aagawin ng Nabaw Light. Ito pag-aari ng Aboitiz ito agawin yung prangkisa ng Norteco. Sabi ko, pagka ginawa nila yan, mawawala yung competition dyan. Ang sinasabi ko, yung ating batas ay nagtatakda ng competition. Kapag ginawa nyo yung batas na yan, mawawala ang competition. At eventually, lalong tataas ang presyo ng kuryente. Pagkatapos, doon sa Samselco, sa Zamboanga City, inobjectan ko rin yung gusto ng majority leader na tanggalin yung management contract doon sa Samselco. At pagkatapos, wala naman silang sinasabi, kapag tinanggal yung management contract, para ka akong isang pasyente na intubated, tatanggalin mo ng ventilator, di namatay naman yan. Ay, siguro ayaw nila itong mga posisyon na ito. Ang gusto ko lang naman, i-rationalize natin ang presyo ng kuryente. Ngayon, bigla nila akong tinanggal. So, maring yung mga tao nagsisimpatay sa akin, alam nila yung pinaglalaban ko. O kaya nila akong tinanggal siguro dahil sinasabi ko dapat ibaba natin ang presyo ng kuryente. O dahil ang nilalaban ko ay justisya at katarungan, dahil sabi ko, ba't nyo ka ako o inalisan ka ako ng ganito, wala naman akong kasalanan. O inalis nila ako sa Committee on Justice. Vice chair ako dun asa ng katarungan. So sa mga tweet, pag ako ay pinaglalaban ko ang katarungan, inaalis nila ako doon. Hindi ako pumayag na sumama sa kanila doon sa People's Initiative, tinanggal nila ako sa Constitutional Amendments Committee. O yun siguro yung napapansin ng tao. Mulat-mula pa kasi yung katwiran lang nilalaban ko. Wala akong ginagawang masama. Kung ano yung katwiran yung nilalaban. Pagka nakikita kong mali, pinaalalahanan ko sila. O kung tatanggalin nila ako para siguro wala nang pipigil sa kanila. Napansin siguro ng mga tao yun. Wala akong kasalanan doon. Hindi ko pinlano ito. Sila ang may kagagawa nito. Hindi ako. So, hayan po yung naging pahayag ni Representative Rodante Marcoleta at patungkol doon sa pagkakatanggal sa mga committee kanyang kinaaniban. Una doon sa committee na may kaugnayan doon sa regulation o pag-regulate ng supply ng kuryente at production nito. So dahil kontra siya dun sa mga batas na sa tingin niya ay hindi tama at hindi makakatulong sa kinabukasan ng Pilipinas, tinanggal siya. Pangalawa, tinanggal din siya dun sa Commission ng Justice dahil din sa kanyang mga paninindigan.
At doon sa People's Initiative, tinanggal din po siya dahil hindi siya sang-ayon sa sistema ng gusto nilang pagbabago ng konstitusyon. So yan po yung ilang mga dahilan kung bakit siya inalis sa Kongreso, sa mga committee na kung saan siya ay membro. At sabi nga po niya, hindi siya ang nagtulak na pumalaot siya para maging umakyat sa Senado at mag-file ng kandidatura. So marami pa po kasing mga bagay ang nagawa itong si Representative Dante Marcoleta. Kung atin pong matatandaan yung last hearing doon sa deliberation ng budget ng Office of the Vice President, siya lang po talaga ang nanindigan at tumayo na ipagtanggol yung sistema ng pag-deliberate ng budget para sa Office of the Vice President. At yun po ay hindi nagustuhan ng kanyang mga kasama hanggang sa nauwi na siya ay tanggalin doon sa commission ng Committee on Appropriation. So, hindi na po siya pinayagan pang makapag-interpolate at makapagtanong ng ibang bagay nung sa mga sumunod na pagdinig dahil hindi na po siya miyembro. Atin pong natatandaan ng isa pang medyo nagmarka para sa akin, yung naging pagtatanggol niya doon sa kaso hindi ko matandaan kung Negros ito, doon sa kaso ni Representative Henry Uminal. Ito po yung may kaugnayan doon sa pagpapatayo ng 5 palapag na eskwelahan na nauwi na lang sa 3 at nangyari pa na parang hindi nasunod yung plano at meron pa po itong kaso ng illegal demolition at pangangamkam ng lupa, at tumayo po siya ron para ipagtanggol ang mga tao. So yan po yung mga bagay na natatandaan ko at nakikita natin kay Representative Dante Marcoleta. Sa kanya pong sitwasyon sa ngayon, hindi katakataka kung tatakbo siya sa pagka senador. Palagay ko baka nga mag number 1 pa ang tao na to. Baka saka sa mga nakikita ng tao sa kanyang ginagawa, baka nga siya pa ang manguna. Hindi po biro ang bumangga sa pader sa Kongreso. Kung atin pong matatandaan, ang gaya ng sinabi ni BP Sara, 2 tao lang ang nasusunod dyan sa Kongreso pagdating sa budget ng Pilipinas. At yan po ay si Saldico, Representative Saldico ng Ako Bicol Party List, at saka si Speaker Martin Romualdez na representative po ng Samar yata yan. Pero naging matatag po itong si Representative Dante Marcoleta na tumayo at ipagtanggol yung kanyang mga prinsipyo at yung mga bagay na tama para sa tao. Kagaya po nung sa kuryente, nanindigan po siya na huwag ipagkaloob doon sa isang kumpanya na gustong agawin yung prangkisa para makapag-operate ng kuryente, kasi ang nakikita niya mamamatay ang competition at lalong tataas ang kuryente. At hindi lang po yan, marami pa pong bagay kagaya dito sa People's Initiative na to at doon pa sa mga ibang pangyayaring nangyari dyan sa Kongreso. Nakita po natin kung gaano katatag ang tao na ito. At sa tingin ko, sa pinakita niya sa mga Pilipino, talagang nararapat lang na siya ay mapunta sa Senado. At sa tingin ko, kung tatakbo siya sa partido ng PDP Laban o magsasariliman, siguradong makukuha niya rin yung suporta ng mga DDS
group at saka yung iba pang partido na sumusuporta sa ating Vice Presidente at sa Pangulong Duterte. At lalong-lalo na po itong si Rodante Marcoleta ay isang miyembro ng isang malaki ding samahan ng relihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Sigurado papasok ito sa Senado. Ang kailangan na lang yung isinisiwalat niya dati pa, yung tungkol doon sa sistema ng eleksyon, yung Mayro system na kung saan nakitaan niya ng mga anomalya si Commissioner Erwin Garcia, ay dapat lang na mabuksan sa Senado o sa Kongreso bago mangyari yung halalan. So hanggang dito na lamang po tayo at maraming salamat po. At kagaya ng dati, paki-like and subscribe na lamang po.